Isa pong mabiyaya at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Mga katangian ng isang tagapagsunod. Sa mga huling araw niya, si Apostol Pablo ay sumulat sa kaniyang anak sa pananampalataya na si Timoteo sa isang bahagi ng kaniyang liham. Matatagpuan po natin ito sa 2 Timoteo 2:2. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, "Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba." Ang talatang ito ay nagpapahayag ng apat na henerasyon o salinlahi: si Pablo, Timoteo, mga taong mapagkakatiwalaan at iba pa. Kinakailangan niyang ipagkatiwala o isalin ang kaniyang mga natutunan sa mga taong tapat o mapagkakatiwalaan upang sila rin naman ay makapagturo ng iba. Ang pagpapatuloy ng gawain ay nakasalalay sa mga taong tapat o mapagkakatiwalaan. Kung kaya't napakahalaga din sa atin ang malaman kung ano-ano ang mga palatandaan ng mga taong mapagkakatiwalaan o yaong mga nagtatapat na mga tagapagsunod. Kinakailangan nating gawin o maisakatuparan ang mga kaakibat na adikain sa ating mga buhay upang hangaring pagkapandayin at patatagin ang bawat isang mananampalataya na ating sinasanay bilang mga totoong alagad ni Kristo. Mga tanda ng isang tagapagsunod. Una po, siya ay nagpapatuloy sa kaniyang paglalim sa salita ng Diyos. Sa Juan 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko." Mahal niya ang salita ng Diyos at siya'y nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na kasulatan. Hindi siya namimili kung anong nais lamang niyang tuparin o hindi. Bagkus, siya ay kagyat na tumatalima upang isabuhay ang mga prinsipyong kaniyang natutunan. Siya rin ay regular na kumakain ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang araw-araw na pagbubulay-bulay at pag-aaral ng Biblia. Ang ikalawa po, siya ay may pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa Juan 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mahal niya yaong mga na kay Kristo. Kagaya din ni Kristo, ninanais niyang siya'y makapaglingkod imbes na siya'y paglingkuran. Inuuna niya ang kapakanan ng iba at itinataya ang kaniyang sariling buhay para sa kapwa upang maisakatuparan ang adikain ng pagpapanday ng mga alagad ni Hesukristo. Mahal niya yaong mga taong mayroong pagnanais na masumpungan si Jesus. Sa Roma 1:14-15, may pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Katulad din ni Pablo, alam niyang siya'y nararapat at kinakailangang magbahagi ng mabuting balita sa lahat at masigasig na isinasagawa ito. Ang ikatlo po, siya'y mabunga sa kaniyang pamumuhay. Sa Juan 15:8 at 16, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo
upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 5 talatang 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang isang alagad o tagapagsunod ay yaong nasusumpungan sa kaniyang buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Ang kaniyang pagiging mabunga din ang siyang pag-akay ng mga tao tungo sa kanilang pagkakilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ikaapat po, hindi niya hinahayaan ang anumang bagay upang hadlangan o maantala ang kaniyang pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Sa 2 Timoteo 2 talatang 3 hanggang 4, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ito ay lubos na mahalaga. Ang isang tagapagsunod, matapos niyang italaga ang kaniyang sarili sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa kaniyang buhay, ay walang pakundangang nilalabanan at iniiwasang madawit sa mga makamundong gawain. Ang kaniyang pag-ibig sa Diyos ay nakahihigit sa lahat, kung kaya't hindi niya pinahihintulutan ang anumang relasyon o ugnayan upang pigilan siyang sundin ang Diyos. Sa Lucas 14 talatang 25 hanggang 26, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Nakahanda at sang-ayon siyang bitawan o isuko ang lahat." Ibig nitong sabihin, handa siyang hayaan ang Diyos upang pangunahan siya sa bawat sulok ng kaniyang buhay. Ito man ay ang kaniyang inaalagaang kasalanan o maging kaniyang kayamanan. Haharapin niya ang mga iyon ayon sa naisin ng Diyos na kaniyang isasakatuparan. Sa Lucas 14 talatang 33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kaniyang buhay. Ang 5 po, maluwag sa kaniyang kalooban ang pagpasan ng krus. Sa Lucas 14 talatang 27, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Siya yaong ibinilang o tinuringan na ang magiging halaga nito sa kaniyang buhay. Batid niyang ang pagiging isang tagapagsunod ay hindi magiging madali, ngunit nakahanda siyang harapin ang anumang mga kahirapan o alinmang paghamon sa buhay. At ang 6 po, higit sa lahat, tinanggap o pinanghawakan na niya ang mga layunin ng Diyos ayon sa banal na kasulatan bilang kaniya. Sa Mateo 6 talatang 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ninanais ni Jesus na ang mga tao'y hanapin at masumpungan nila ang dalawang bagay na ito, ang kaniyang kaharian at kaniyang katuwiran.
Sinabi ni Jesus na kapag kaating inuuna ang kaniyang paghahari at katuwiran, tutugunin niya ang ating mga pangangailangan. Hindi adhikain ng isang tagapagsunod ang maging matagumpay sa kaniyang karera sa buhay, sapagkat batid din niyang ito ay pansamantala lamang. Ang isang tagapagsunod ay niyakap na niya ng lubusan ang magpakailanmang adhikain sa kaniyang buhay. Magkaisa po tayong manalangin. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, mulit-muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob at kadakilaan, katapatan sa aming mga buhay, na sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral at paglalim sa inyong banal na salita ay patuloy din kaming natututo sa bawat layunin na kinakailangan naming tuparin upang maluwalhati ang inyong ngalan. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na natutunan namin ang mga bagay patungkol sa mga katangian ng isang tagapagsunod. Ganoon din naman ang mga tanda ng isang tagapagsunod na ang bawat isa sa amin bilang inyong totoong mga alagad ay nagpapatuloy sa aming paglalim at pag-ugat sa inyong banal na salita. Kinakailangan din naming magkaroon ng pagmamalasakit at pag-ibig sa aming mga kapwa-tao, at kami ay nararapat na mamuhay ng mabunga bilang pagpapatibay ng aming pananampalataya at pagsunod sa inyong dakilang layunin sa aming mga buhay. Siya nawang huwag naming hayaan ang anumang bagay upang hadlangan o maantala ang pagsasakatuparan ng inyong kalooban at layunin sa amin. At siya nawang maluwag naming pinapasan ang aming krus sa bawat araw. Kami ay mapagmatiis, matyaga at tunay na nagpupunyagi sa bawat aspeto ng aming mga buhay. At higit sa lahat, tinanggap o pinanghawakan na namin ang layunin ninyo ayon sa banal na kasulatan bilang kabahagi na ng aming mga buhay. Dahil batid namin na ang mga bagay na aming nakakamtan sa sanlibutang ito ay pansamantala lamang. Ngunit bilang inyong mga tagapagsunod ay niyakap na namin ng lubusan ang magpakailanmang adhikain sa aming mga buhay. Bilang aming taos-pusong pagsunod sa inyo na siyang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, kung saan ikaw ang namumuno, naghahari ng walang hanggan. Kaya maraming salamat po o Diyos. Pinabalik namin ang lahat ng ito na may pagtitiwala at taos-pusong pagpapasalamat, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na kapatid, siya nawang magpatuloy tayong maging matatag at matapat sa ating pananampalataya at totoong sumaatin ang patuloy na pagpapala, biyaya at pag-iingat ng Diyos hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen at Amen.